Pasensya na ho, Sir RB. Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya kitang sisantihin anumang oras. Kaya mamili ka. Sisanti ka o susundin mo sinabi ko. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Kadalasan sa mga taong may mataas na katungkulan ay nagiging mapang-alipusta at mayabang. At kung gaano raw kataas ang paglipad ng isang hambog, ay ganoon din kalakas ang lagapak ng kanyang pagbagsak. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang isang halimbawa sa buhay ni Harvey sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano ba itong tinimpla mong kape? Sir, Ba't ganito ang lasa? Ang pait! sabi po kasi ninyo, matapang kaya konting asukal lang po naligay ko eh. Ang sabi mo, tanga ka talaga. Simpleng bagay, hindi mo ba gawa ng maayos? Ano ka ba, Harvey? Ilang araw pa lang si Darius dito sa opisina, sinusungitan mo na. Yun na nga eh. Nakakailang araw na siya. Pero simpleng bagay, hindi niya magawa na maayos. Magtimpla lang ng kape, palpak pa. Oy, Darius, Sir, on probation ka pa lang dito ha. Kaya ayusin mo ang trabaho mo para ma-hire ka. pasensya na po, Sir Harvey. Hindi na po mauulit. Dapat lang, dahil pag lagi kang ganyan, baka hindi ka tumagal ng 2 linggo. Relax ka lang, Harvey. Huwag mong daanin sa init ng ulo. Dapat na maging considerate ka pa rin. Hindi porket may mataas kang katungkulan, pwede mo nang maltratuhin ang tauhan mo. Pwede ba, amigo? Huwag kang makialam, ha? Pareho lang tayo supervisor dito. Hindi ko pinakikialaman ang pagtrato mo sa mga tauhan mo. Kaya huwag mo rin akong pakikialaman sa mga ginagawa ko. Oy, may bago akong chika sa'yo. Good news ba yan? Kung wala akong mapapalang pakinabang, huwag mo na sabihin. Hindi! Magandang ibabalita ko. Hindi ba nag-resign na si Sir Irving, yung production manager natin? Last week lang yun. Kailangan na rin makakita ng kapalit ni Sir Irving as soon as possible. Mukhang hindi niya gusto yung OIC. Bang klase ka talaga, Marites. Kaya bagay na bagay sa'yo pangalan mo. Well, at inabisuhan na rin ako ni Madam Divina. Gusto raw niya makausap kayong dalawa ni Migo. Ganun ba? Malamang isa sa amin ni Migo ang gusto niyang ipalit kay Sir Irving. Kailangan sa akin mapunta ang posisyong yun. Ay, oo naman. Kaya tutulungan kita. Sisiguruhin kong ikaw ang mapopromote bilang production manager. At may naisip na akong paraan. Talaga? Ano bang binabalak mo? Inutusan ako ni Ma'am Selena, yung CEO natin. Kailangan kong mag-appoint ang bagong production manager. Kaya niyo po ba kami pinatawag? Dahil isa sa amin ni Migo ang i-appoint niyo? Ganon na nga, at base sa record, ay kayong dalawa ang may pinakamagandang performance. Oh. Salamat po, Ma'am Divina. At isa pong karangalan na makasama ako sa pinagpipilian ninyo. Actually, hindi ko ito dapat sinasabi sa inyo. Pero dahil na rin sa ating patakaran na maging transparent, kaya naging honest ako sa inyo. Tama lang po yun, ma'am. Pero, kailan naman po kayo magpapasya? Basta maghintay na lamang kayo. Siguro bago matapos ang buong ito, may desisyon ako. Hello po, Ma'am Selena.
Oh, kumusta na? Ano nang update? Okay naman po, ma'am. Ginagawa ko po yung gusto niyo mangyari. Oh, very good. We have to stick with our plan. Oh, wala ba silang nakakalata sa plano natin? Ay, wala po. Wala po silang kamalay-malay. Mabuti naman kung ganun. Kailangan yung tamang tao mailagay natin sa posisyong yon. Malaki ang mawawala sa akin kapag nagkamali tayo ng desisyon. Don't worry po, Ma'am Selena. Sa tingin ko naman po, magiging maayos ang lahat. Oh, anong ginagawa mo rito? Di ba dapat naroon ka sa opisina? Break time naman, hindi ba? Nasa kantin yung mga tauhan mo, kaya solong-solo natin ang lugar na ito. Anong ibig mo sabihin? Uy. Nico. Teka. Sandali. Ano pa ginagawa mo? Huwag ka na magpakipot. Alam ko naman, type mo rin ako, di ba? Hoy, girlfriend ka ni Harvey. Gusto mo ba ng gulo? Ay, naku, wala akong pakialam. Ikaw ang type ko. Marites, ano ba? Nakikita tayo sa CCTV, oh. Excuse me po. Darius! Kaya ka, ano ginagawa mo rito? Pasensya na po. Napadaan lang po ako. Ang sabihin mo, osyusero ka. Kaya bibigyan kita ng leksyon. Halika. Aray ko. Wag mo patulan si Darius. Wala siya kasalanan. Huwag mo akong awatin. Dadadagukan kong bastos na yan. Sabi ko naman sa'yo, wag mo nang patulan. Sige, Darius, makakalis ka na. Ako nang bahala rito. Sige po, Sir Migo. Maraming salamat po. O ano? Kumusta plano natin? Mission accomplished ba? Sablay. Pasok na sana sa banga. Pero lumabas pa. Mahina ka siguro. Di ka marunong dumiskarte. Ang ganda nga ng diskarte ko eh. Kitang-kita nga kami sa CCTV. O yun naman pala. Ano kayo ng problema? Yung mepal kasi si Darius eh. Bigla siyang pumasok sa eksena. Okay lang yun. Ang importante, nakita kayo sa CCTV. Yun ang ebidensya para masira si Migo. Kaso, naroon nga si Darius. Paano kung nakita niya yung buong pangyayari? Akong bahala sa gagong yun. Ano? Konting gusot lang yun, kaya magagawa akong plansyahin. Pero kung sakaling sumabit si Migo, di sabit din ako. Kaya posible ako ma-terminate. Napag-usapan na natin yun, di ba? Saka na lang natin problemahin yun. Kaya ko na yung areglohin kapag na-promote na ako. Nakita mo ba ang buong pangyayari? Yes, sir. Inakit po ni Ma'am Marites si Sir Migo. Kapag may nag-imbestiga at tinanong ka, sabihin mo wala ka narinig. Oh, Nakita mo lang silang naghahalikan. Yun lang ang sasabihin mo. pasensya na po, Sir Harvey. Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya kitang sisantihin anumang oras. Kaya mamili ka. Sisanti ka o susundin mo ang sinabi ko? Pero, sir, Basta sundin mo na ang iniutos ko. Maliwanag? sorry po, Sir Harvey, pero hindi ko po talaga magagawang magsinungaling. Kaya umpisa po bukas, hindi na ako papasok. Very good. Bahala ka. Mas gusto ko yan. Wala akong pakialam kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa. Ang kaso, nahagip kayo ng CCTV. Kaya isa yung iskandalo. Wala po akong sasabihin, Ma'am Divina. Bahala na po kayo kung ito-terminate niyo ko. Ano ka ba, Marites? Huwag mo akong ipitin. Alam mo ang buong pangyayari.
Naroon pa nga si Darius, di ba? 2 araw nang hindi pumapasok si Darius. At ayon kay Harvey, nag-awol na siya. Pero malinaw naman po ang nakita ninyo sa CCTV. Inakit lang po ako ni Marites. Nakita naman ninyong hesitant pa nga po ako eh. Ilang beses kong pinanood pero walang malinaw na indikasyon kung ano ba talaga ang buong pangyayari. Basta ang nakita kong malinaw, inaawat mo si Marites dahil nagagalit siya kay Darius. O syustero po kasi, kaya ako nagalit. Pinagmamasdan niya yung paglalambingan namin ni Migo. Pwede ba? Huwag kang gumawa ng istorya. Alam mo sa sarili mo nagsisinungaling ka. Tama na yan. Narinig ko na inyong paliwanag. Kaya sapat na sa akin yon. Siya nga pala, malalaman niyo bukas kung sino magiging bagong production manager. Ngayon ko na sasabihin kung sino sa inyo ang mapopromote bilang bagong production manager. Tagilid ang lagay ko dahil sa eskandalo namin ni Marites. Ramdam ko ako mapopromote, kaya sorry ka na lang, Migo. Oh, bakit natahimik kayo? Wala ba kayo sasabihin? Ang masasabi ko lang po, Ma'am Selena, ay tatanggapin ko po at igagalang ang inyong desisyon. Yes, ma'am. Ganon din po ako. Actually, hindi ako, kundi ang anak kong magpapasya. Si Denver Montenegro. Siya ang magiging bagong CEO na papalit sa akin. Matagal ko na pong naririnig ang pangalan ni Sir Denver. Pero hindi ko pa po siya nakikita. Sa ibang bansa kasi siya nakatira. Oh. Pero dumating siya nung isang buwan pa. Nasa na po siya? Nasa CR lang. Maya-maya lalabas na yun. Okay po. Oh, ayan na pala. Kumusta na kayo? Darius? I'm sorry, Harvey. Pero kailangan kong magpanggap na janitor. Dahil yun ang aking paraan para maobserbahan kung inyong ginagawa. Patay. Nalintikan. Yari ako. At dahil sa kagispangan ng ugaling ipinakita mo, hindi ka qualified na maging production manager. Kaya si Migo ang ipopromote ko. Congratulations, Migo. Maraming salamat po, Sir Denver. At ikaw naman, Harvey. Hindi ka na rin karapat dapat maging supervisor. Pwede rin kitang sasantingin. Sir, I'm so sorry. Maawa na kayo sa akin. Bigyan po ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Sige, pero bilang consequence ng iyong pagiging arrogante, gagawin kitang janitor. At si Marites na kakuntsaba mo sa iyong masamang balak, ay gagawin kong tagatimpla ng kape ko. Nasusulat sa banal na kasulatan, ang mga mapagpakumbaba ay itataas ng Panginoon, at ang mga hambog at palalo ay kanyang ibababa sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, James Quaton, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon.